Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Please open your Bible to 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. Actually, na-mention tong verse na to sa dami ng verses na mini-mention sa amin last Sunday ng pastor namin. Pero this one stand out sa akin. So, gusto ko ring ibahagi sa inyo, no? So, I'm using easy to read version ng Bible. Any kind na Bible na meron kayo, pwede naman po, no? So, living in the way that honors God, in fact, a way for people to be very rich. Ayan, sabi nga, ang pamumuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos, sa katunayan, ay isang paraan para sa mga tao na para maging napakayaman, no. Ibig sabihin ko mas malapit ka sa Panginoon kung if you're following yung sinasabi ni Papa G, no, a way for people to be very rich. Ayan, ay isang paraan daw para ang mga tao ay maging napakayaman, no, because it means being satisfied with what they have. Dahil ang ibig sabihin nito, ikaw ay lubusang magiging kontento kung ano ang meron ka. When we come into this world, we brought nothing. Nung tayo ay dumating sa mundong ito, wala tayong dala-dala, sabi, no? Sana. And when we die, at pag tayo namatay, we can take nothing out. At pag tayo namatay, wala rin tayong madadala palabas, sabi niya. So, if we have food and clothes, kaya kung meron man tayong pagkain at mga damit, we will be satisfied with that. Magiging kontento na tayo or masisiyahan na tayo kung ano ang meron tayo, no? People who want to be rich bring temptation to themselves. Yan, nako, daming katamaan nito, no? Sabi dito, ang mga tao na gustong maging mayaman ay nakakapagdala ng temptasyon sa kanilang sarili. Yan. They are caught in a trap. Sila ay nahuhuli sa patibong. They begin to want many foolish things that will hurt them. Nagsimula na silang gustuhin ang mga kalokohan ng mga bagay na makakapanakit sa kanila. These things ruin and destroy people. Itong mga bagay na to ay sisirain, no, o wawasakin ang mga tao. The love of money causes all kinds of evil. Ang pagmamahal sa pera ay nagdudulot ng lahat ng klaseng masama. Some people have turned away from what we believe because they want to get more and more money. Yan. Ang ibang tao ay have turned away, ay tumalikod na sa kanilang paniniwala. 'Di ba? Tumatalikod sa paniniwala. No, bakit? Because they want more and more money. Dahil gusto nila ng marami at mas marami pang pera. But they have caused themselves a lot of pain and sorrow. Yan. Ngunit ito ay nakapagdulot sa kanila ng maraming sakit, no, at kalungkutan. Yan. So, hindi sinasabi din dito, no, minsan kasi nagiging 'di ba, sabi nga may pastor na nagsabi noon na parang yung pera masama, 'di ba? Tapos sabi niya hindi. Bakit daw ang tao nagiging masama? Kasi yung tao may sarili siyang pag-iisip, may sarili siyang pananaw, may sarili siyang desisyon kung ano yung gusto niyang gawin. So yung money itself, hindi talaga siya masama. Nagiging masama siya kasi yung drive ng tao, yung gusto ng tao na ma-acquired yun at kung ano ang mabibili niya dun sa pera na yun, no? Kaya minsan like what mentioned dito sa verse na to, no, ito sa verse 6 verse 10 niya, the love of money causes all kinds of evil. Ang pagmamahal sa pera ay nakakapagdulot ng lahat ng klaseng kasamaan, 'di ba? So ito sa next verse nakakalungkot kasi sinabi pa na some people will turn away from what they believe. Tumalikod na sa kanilang paniniwala, no. Siguro kung dati kahit ano pang religion, no, halimbawa malapit ka sa Panginoon, 'di ba? Dasal ka, talagang nananalig ka sa kanya at takot kang magkasala sa Panginoon, no.
Pero nung sorry, medyo ano pa rin ako, yung ubo natin medyo may konti na lang, no. Pero kung gusto mong ma-acquired yun nang kinakalimutan mo na kung ano yung tama, 'di ba? Nakakalimutan mo na, una maliliit lang, 'di ba? Tapos eventually napalaki, 'di ba? Ah, kung kaya mong pigilan, 'di ba? Stop na, kasi baka yun nga, mahuli ka sa trap daw, 'di ba? Ikaw mahuli mismo. At ang daming tao na nangyaring ganun, no, na nahuhuli sila sa sarili, na sa patibong, no, na lalaman na nakokot, nahuhuli sila, parang ganun. So kung lalo na sa atin dito sa Philippines, ang daming nangyayari ngayon na ganyan, no. At ang taong bayan galit na galit na talaga. So dahil sa mga nangyayari, 'di ba? Kasi inisip nila, no nga naman, no, kung hindi niya ginawa 'yun, mas malaki sanang pera ang papasok sa kaban ng bayan at magagamit sa tamang proyekto, 'di ba? So 'yun. Hopefully yung mga nakagawa ng mali, doon na tayo, no, sa next stage na tayo, kasi walang mangyayari sa atin kung magbuburo ka na lang diyan sa kwarto mo, 'di ba? Lahat na ng abogado mo kinausap mo na, 'di ba? Alam niyo na yung strategy na gagawin niyo. Pero yung peace of mind mo, 'di ba? Hindi pa rin siya ganun ka okay, no? Hindi siya maayos. And you felt like mas ngayon mo kailangan yung Panginoon. Mas ngayon mo prioritize na makausap siya, kasi wala ka na ibang kakapitan, no. At hindi mo alam yung mangyayari sa future, no. So with this, i-end ko na to kasi hindi ko to pahabain. I want you guys to repent, 'di ba? Ask for forgiveness kay Papa G. Ask for forgiveness with all your heart, 'di ba? Pour out to him lahat ng problema mo. Susolusyonan niya yan. Gagawa niya ng paraan. Kahit ano pa yan, no? Kung hirap ka makahanap ng trabaho, kung nakakulong ka at di ka makalabas, di ba? Gagawa niya ng paraan para makalaya ka dyan. Kung wala kang trabaho, tutulungan ka niya para makakuha ng trabaho, di ba? Kung kailangan mo extra income, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag, alam niyo ba, ito experience ko. Before hirap akong before madali akong makakuha ng trabaho. Pag gusto ko yung work, nakukuha ko, 'di ba? Nako-compensate naman po ko ng maayos from that. But there are times na parang ayoko mag-work, na-depress ako, di ko gusto mag-work, 'di ba? Parang feeling ko hindi na ako okay diyan sa corporate world, mga ganon. Tapos parang hindi ako makaalis sa situation na yun, no? And then lagi ako nagpa-pray, Papa G, tulungan mo ako, parang help me makaalis dito, to earn more, diba? Para din sa amin, sa panggastos and everything. And then dahan-dahan yung mga sinusubukan ko steps, tinutulungan niya ako, napansin ko yun. Tapos, hindi na nagkakaroon ako ng dagdag na income, nagkakaroon ng mga patient, diba? Tapos nagkaroon ng work, diba? Kasi dati wala akong work, parang meron kaming negosyo, tapos try namin i-work out yun, diba? Yun, tapos nagugulat na lang ako, dahan-dahan bumubukas yung mga pinto para sa akin. Pero bumubukas yun, hindi dahil bumubukas lang siya. Bumubukas siguro, I know for a fact na bumubukas siya kasi mas nagiging malapit ako sa Panginoon, mas nakikinig ako sa Kanya, mas nagbabasa ako ng salita niya, mas nag-share na ako ng mga words niya. So yun, if you continue to grow more kay Papa God, napansin ko na lagi niya rin i-open yung mga pintuan para sa iyo. Iaalay niya lahat yan. Yeah. Yun. Lahat ng tingin niya yung skills mo. Kaya pala marami kang skills kasi marami siyang doors na bubuksan para sa iyo. 'Di ba? Yun, no? So, hindi ko na papahabain. Let's pray na, ha?
So, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick, and we remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you po sa lahat ng sumunod sa ating prayer, and please like and share our video, at saka ano nyo po, lalo na po sa mga tao na tingin nyo kailangan mapakinggan yung ating video, share nyo po yung ating video, no? At maraming salamat sa ating laging nagla-like, no? Laging nag-share at nagla-like ng ating video. Sila Ate Weng, sila Ate Mapet, yan po mga kakilala natin na mga laging sumusuport sa atin. Till our next video. Bye.